Pakinggan natin itong panayam kay Attorney Sal Panelo patungkol dyan at bakit niya nasabi na hindi madudurog ng ICC itong mag-ama na to. By the way, matindi yung lineup. Matindi yung lineup ng SMNI na pupunta dyan sa Congress inquiry, matitindi. Si Panelo, si Roque, si Badoy, si Enrile. O sino pa ba yung may mga show dyan? Puro abogado pala yung mga host nila dyan. Ako, mahihirapan ng mga congressman na gisahin ng mga yan. No? But anyways, eto, sige, panoorin natin itong masasabihin ni Sal Panelo. Unless na talagang kung ang intensyon ay turugin ang mag-amang Duterte, talagang susulong nila yan. Pero, gaya nga na sinabi ng Pangulong Duterte, mag-ingat kayo. Pag yan ay ginawa ninyo, ang Armed Forces of the Philippines, which is under the Constitution sector of the country, will not allow any surrender of sovereignty. Hindi papayag. At ang sambay ng Pilipino hindi po papayag na isusuko na lang natin yung ating kasatanan, yung ating independence. Naglibot kahapon si House Speaker Martin Romualdez, kasama niya si House Deputy Majority Leader for Communications, ACT-CIS Party's Representative Erwin Tulfo. Sa mga pamilihan, although din the first time na nag-ikot sila, yung tandem na to. Pero nagpunta sila sa farmers market and in an interview, sabi ni House Speaker na yung Kongreso ay talagang tututukan daw nila na dapat yung mga pamilihan natin, especially yung mga Noche Buena products, within the bounds ng suggested retail price. May bulong-bulungan, attorney. So baka naman daw naghahanda ang House Speaker at ang Congressman Erwin Tulfo. Baka may tandem ba sila sa nalalapit na presidential elections? Grabe yun, Umuugong-ugong nung nakaraan yan. Umuugong nung nakaraan yung Tulfo, yung Romualdez Tulfo, Akala natin si Tulfo na Rapi Tulfo, Hindi pala, lumalabas. Si Erwin pala. Erwin. Aga natin nabulok, Ala pa isang taon, nabulok agad, Trabaho muna. Grabe. Ano ba yung ng party list niyo? Ano ba advokasya ng party list niyo? 'Di ba? ACT-CIS, 'di ba? Ano ba ibig sabihin nun? Anyways, tuloy natin. Naghahanda po daw? Basically stand siya. Pero palagay ko hindi si Erwin ang naririnig ko Yung isa, yung kapatid. Gusto mong isulong. May babies. Yung dalawang yan, hindi si Erwin. So pwede ngang si Rafi. Kung si Rafi, baka as early as now, tinesecure na ni Erwin yung kanyang, yung kanyang posisyon sa tandem na yan. But anyways, nasa top 5 ito si Erwin Tulfo, Kapag yung sa senatorial election, senatorial survey for 2025, nasa top 10 yan si Erwin. So, malamang sa malamang maging senador yan. Ng isang kamag-anak ni Martin, uncontrollable. Hindi na control yan, tuloy-tuloy na yan. Kaya, ganyan talaga ang mga inuhulog sa bangin ng mga Diyos ng tadhana nila. Pinaliligaya. On another issue, Attorney Sal, ano po ang opinion ninyo sa paghikayat ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa Department of Justice na huwag makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court? Speaking of yan, palinaw-linaw, meron nag-comment sa atin na isang bobong, palagay ko, bobong bobong United Colors of Benetton. United Colors, di na natin alam kung yung ating bang mga bashers, loyalista, dilawan. Di natin alam talaga, sa totoo lang, komunista,
Oh, parang pare-parehas sila ng utak eh. Anyways, merong nag-comment na si Inday Sara daw, bakit daw pinakikialaman ni Inday Sara ang DOJ? Hindi naman daw niya under yun. Sabi ko, bobo ka ba? Kalinaw-linaw ng sinabi ni Inday Sara na we will talk to DOJ and we will present to them yung aming position why we are not for the ICC to come in the Philippines. So, asan banda doon sa sinabi ni Inday Sara na yun na parang mamaanduhan niya yung DOJ? Samantalang kaganda-ganda ng sinabi niya na yes, we will talk to them, we will meet with them, and we will present to them our position. Present. Wala naman siya sinabi na pupunta ako doon at uutusan ko sila, pagkukukonyatan ko sila at uutusan ko silang wag pumayag. Wala namang ganun mga bossing. Kaya sabi ko, hindi ko maintindihan talaga ang kokote. Meron nitong mga insemada, nitong mga dilawantae. Talaga naman. Ibang klase ang mga hihina ng mga kokote. Ugnay sa War on Drugs campaign ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam po ninyo, inuulit lang pa ni BP Inday Sara yung naging posisyon na mula sa poll ang Presidente Marcos Jr. Kapagkat parang ni Presidente, hindi tama na didiktahan tayo ng tayuan kung sino ang arestuin natin, sino ay pakukulong natin, sino ang ating ililitis sa kaugnay sa mga krimen laban sa karapatang pangtao at sa klaseng krimen. Kung matatandaan po natin, ever since yan na naging posisyon, Presidente Marcos dito, at nagkakaroon lang ng intrigue dahil lamang nagsalita siya na pag-aaralan yung House Resolution. Pero yun ay alam ng Pangulong Marcos sa mga nasa Kongreso. Sinasabi niya nga that's only impression or sentiment of the House of Representatives. Pero kung siyang tatanungin, simple lang ang tapin dito. At siya na jurisdiction. Meron ba jurisdiction o wala? Talaga naman wala. Kahit napabalik ta rin, kahit anong gawin pa, talagang walang jurisdiction. Unang-una, sabi na nga ng Presidente Duterte nung walang jurisdiction simply because yung Rome Statute creating the International Criminal Court I never saw the meaning, hindi pa nalathala sa official gazette na isang requirement, bago mapagpad ng isang batas, kailangan lumabas niya para malaman ng tao kung ano ba ang batas na yan at ano, mga bawal dyan. Hindi yun nangyari yun. And pangalawa pa, nung kami nag-meeting ng mga abogado sa Malacanang, kasi ang consensus ng ibang mga abogado, miyembro tayo ng ICC dahil nagkaroon ng treaty. Kaya ang feeling nila, sabi ko, yun lang ba ang dahilan? O di kumalas tayo. So yun ang naging payo ko. So madali sabi, kumalas tayo. So wala na jurisdiction. Pero pinagpipilitan pa rin nila na may jurisdiction kasi daw dun sa Rome Statute, nakalagay doon, ay kahit na kumalas, pag nasimula na yung investigation format, publikado pa rin. Pero alam po ninyo, nung ko pa sinasabi yan, 2 taon mahigit na, ina-adapt na nga ng mga ibang abogado, pero ako po nung sinabi ko na yung ginawa ng ICC ay hindi po preliminary investigation. Matagal ko na pang sinasabi, ang ginawa lang nila ay preliminary examination. Tinitingnan nila kung yung dalawang kalakaran na maaari silang pumasok ay naririyan. Ano po ba yun? Kasi bago po makapasok ang ICC sa mga miyembro,
Kailangan number one, walang kakayahan na usigin ang mga kriminal. Kung may kakayahan man, hindi nila ginagawa. Doon lang po sila pwedeng pumasok. Yung po ang dinidetermina nila, hindi po formal preliminary investigation. Paulit-ulit ko na pong sinabi yan. Makulit talaga itong ICC. Talagang walang jurisdiction katunayan, yung preliminary investigation, hindi nila yan, tapos tayo kumalat. Matagal ko na rin sinasabi yan. Ever since yun ang nag-posisyon natin. Kaya yung posisyon ng Presidente Marcos Jr., inuulit niya lamang. Ano pa bang ibig sabihin ng hindi naman siguro tama? O ano pa bang ibig sabihin? It cannot be right that a foreign institution or a foreign court will intervene or intrude into the affairs of this country. Sovereignty. Kasi alam mo, Hana, yung ginagawa ng mga miyembro ng Kamara de Representante, kung sino man ang may utak doon, istusuko nila ang kasarinlan natin. They are surrendering our sovereignty. Pinalalabas nila wala tayong independence. O yun po ang hindi ko maintindihan, ba't di na-realize yung ginagawa. Attorney Sal, this is also, gusto ko lang i-add, kasi di ba sinabi, parang last week pinag-aaralan din, nagkaroon ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos na pinag-aaralan yung proposal na, bumalik ang Pilipinas o na maging bahagi o join ng Pilipinas sa ICC. With that possibility, if ever matuloy na bumalik tayo sa ICC, posible bang matuloy yung mga investigation dito ng ICC regarding sa drug war ng Pangulong Duterte? Alam mo, ito yung wala kasi sa mainstream media. Ito yung wala ang ABS-CBN, wala ang GMA7, wala ang TV5, at wala yung iba pang mga news outlet. Wala silang ganito. Hindi nila hindi sila nagtatanong ng mga ganitong mga very kumbaga informative na mga tanong. Kumbaga kasi itong mga media na yung mga traditional media na iba, sila yung kanilang mga tanong condescending, yung kanilang mga tanong will lead, kumbaga bait yung kanilang mga tanong. Kargado yung kanilang mga tanong. Kaya every time na kausap nila to si Sal Panelo, laging nauuwi sa parang asaran. Pero tingnan mo tong SMNI. Paano siya magtanong? Malinaw na malinaw. Yung mga tanong nila, naiintindihan ng mga tagapanood at yung mga sagot din ni Panelo, naiintindihan ng mga tagapanood. Ngayon, kung mangmang yung nanonood, walang kaalam-alam dito, tapos narinig itong layman's explanation ni Sal Panelo, maintindihan niya, okay, bakit nangungulit yung Congress kung gano'n? Di ba, alam mo yun, nagiging very informative yung interview. Sa media kasi walang ganyan tapos ngayon gusto nilang tanggalin yung SMNI. Hindi naman sa medyo banas tayo dahil yan ang nag-endorse sa Uniteam. Pero tapos na yung politika Napakaganda ng mga ibinabalita nitong SMNI. Meron silang nakadedicate na mga tawag dito, shows na ine-expose lang nila ng ine-expose yung komunista at saka yung mga terorista, hindi ba? So napakahusay, sana hindi matanggal to. Sa akin po, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan unless na talagang kung ang intensyon ay turugin ang mag-amang Duterte, talagang susulong nila yan. Pero, kaya nga wala sinabi ng Pangulong Duterte, mag-ingat kayo. Pag yan ay ginawa ninyo, ang Armed Forces of the Philippines, which is under the Constitution sector of the country, will not allow any surrender of sovereignty. Hindi papayag. At ang sambay ng Pilipino hindi po papayag na isusuko na lang natin yung ating kasalanan. Tingnan mo hindi talaga pwede kasi parang lumalabas sila bilang foreign entity. Anytime they can come in our country and do this, samantalang tayo. Hindi nga tayo nga normal na mga tao sa Europe, hindi tayo makapunta doon ng walang visa So mag-apply ka ng visa doon, madi-decline ka pa 'Di ba?
Masyal ka na, may pera ka na. Pupunta ka lang doon para mamasyal. Hirap na hirap ka. Samantalang sila, easy access sila sa Pilipinas. Galit na galit tayo sa galit na galit tayo sa mga Chinese na yung ating mga katubigan diyan sa South West Philippine Sea nahaharas tayo, galit na galit tayo sa mga Chinese, tapos dito sa ICC papayag tayo na ganun-ganun lang. Hindi ba? Yan eh. Ayan. But anyways, maraming salamat, Sal Panelo, sa iyong napakagandang pag-address sa mga issue ng bayan. Ayun nga sinasabi niya, hindi kayang basagin ng ICC ang Duterte.